Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Boying, hanggang 45 kongresista at senador, posibleng maharap sa plunder case sa flood control scam. Muling uminit ang usapin sa umano'y maanumalyang flood control projects matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder laban sa tinatayang 35 hanggang 45 senador at kongresista. Ayon kay Rimulya, kasabay nitong tinatapos ang kanilang tanggapan ang ikalawang money laundering case laban kay Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multi-billion flood control scam. So sabi niya, yung second money laundering case against Martin Romualdez is being prepared. Malapit na. Ayon pa kay Rimulya, bukod sa naunang complaint affidavit, may mas mabigat pa umanong kaso na inihahanda ng ombudsman. Yung sinasabi kong 61-page complaint, first draft, meron pang mas mabigat na conspiracy to commit plunder, which will involve everybody, Senate and House. Everybody is involved. Dagdag pa niya. Malapit na yan, makapal yan. Inilarawan ni Rimulya bilang mga big fish ang mga personalidad na iniimbestigahan dahil karamihan umano sa kanila ay mga senador at kongresista. Ang estimate ko sa investigation namin from 35 to 45 investigations na current, ongoing. Binigyan din ng ombudsman na nais nilang tiyaking matibay ang ebidensya bago magsampa ng kaso upang maiwasang mabansagang ginagamit sa politika ang kanilang opisina. Sabi niya, tinaas natin ang standard, hindi natin wini-weaponize ang office. Ano ba? We're trying to call in, to break in the evidence needed to charge people. Case build up talaga. Nagpasalamat din si Rimulya sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa isinumiting partial report tungkol sa flood control scandal. Itong report ng Senate is very useful to us. Yan yung report ng Blue Ribbon ni Lacson na kulang ang pirma. Kahit kulang ang pirma, sinubmit pa rin. Ano ba yan? Hindi nga tinalakay sa hindi tinalakay sa plenary sa Senado dahil kulang ang pirma. Ibig sabihin yun, bagay lang yun sa archive. Kaya lang, wala talaga. I don't know anong visa nun. Well, opinion ko lang ito Wala na akong tiwala sa mga pahayag ng ombudsman. Una, siya yung unang nagsabi na December 15, makukulong ang mga big fish. Meron ba? Ang alam ko si Sara Diskaya lang eh. After that, wala na. December, January, February, March, April, May. Kaya itong mga pronouncement na ganito is, again, opinion ko lang ito, kung sa military pa is psychological warfare. Diba sabi niya, marami mga senador, congressman, kailang senador. Sabi ni Senator SP Cayetano, mga kasama niya sa Brave 13, tinatakot daw para mapilitang kumabilang kampo. So maraming nagsasabi, sina Atty. Baligod, Atty. Rowena Guanzon, na yung tatlong senador sa majority ngayon, Escudero, Jinggoy, and Villanueva, di ba yan yung mga parang iniimbestigahan? Baka ito na, itong mga pronouncement na ito is psychological warfare. Kasi sa labanan,
Pag natakot mo yung kalaban mo, even without firing a single shot, at yung fighting spirit ng kalaban bumaba dahil lang sa psychological actions o propaganda, magaling ka na komandero, magaling ka na puwersa. Kaya yung mga ganyang statements, sanay ako niyan. Talagang tinatarget ang tinatarget ang isipan, mental state ng kalaban sa politika. Kung totoo, bakit hindi pa nila ginawa? Bakit i-announce pa? Kabaliktaran yung dating ombudsman, Martires, tahimik lang. Walang press con, wala. Ito namang si Boying, grabe. Pareha silang magkapatid. Kaya tuloy, hindi mo rin masisi si Trillanes kung minsan na yan, si John Vic, nahuli sana si Bato kung hindi siya mahilig press con. Anyway, yan ang trademark nila. Mahilig mag-press con, magsalita sa media. Tingnan mo, yung kay Bato, no, as early as November, nagsalita si Boying, mayroong ICC warrant of arrest si Bato. Di nakapagtago si Bato. Lumabas lang nung May 11 para bumoto sa kudita. After that, wala na naman. Yan ang napapala ng salita ka ng salita. Isa pa, si Atty. Topacio, sabi niya, sige lang Boyeng, daldal ka lang ng daldal. Iipunin ko yung mga pronouncement mo para may grounds, gamitin kong grounds for impeachment in a couple of years from now. Ay, nako, kung minsan, mabuti pa si Senator Lito Lapid. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. More talk, di more mistake. Kaya, again, yung mga pangako nila, magpapakulong ng big fish by December, magpapasko sa kulungan, wala. Kaya yung mga kaso-kaso, big fish na yan, 35 to 45, huwag niyo na kaming lukuhin. Pwedeng pananakot lang yan sa mga kalaban sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Maklarong manggani ang buslot. Ang gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag ng pulis sa ato sa balay ni Tungkol. Tayda si Dan. Pasayo ko rin TikTok kung sungat. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay
Ay, salamat sa Ginoo sa nagtawang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So 5 na to katuig Oo. mo atop ante so bago pa napulihan. Bago pa gyud napulihan na gyud. Sa kalisod, so dili gyud ni maka karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.